sumasampalataya sa pamamagitan po ng aming gawain. Ikaw, O Diyos, ang aming malalakila at mapapapurihan sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to us, Lord. And as we listen, and as we study your word, Father God, open our hearts and open our minds towards your word. Let the Holy Spirit move and let the Holy Spirit teach us and lead us more into the truth. Kaya mo, Panginoon Diyos, ang lahat na maririnig po namin ay maging kasangkapan upang kami tumibay, upang mas lalo kami tumatag, at mas lalo namin matupad at magawa ang lahat ng kalooban at nais mo para sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa mga bagay hindi namin kayang gawain because we have only our limited understanding. But through the Holy Spirit, Father God, we can understand everything because it is the Holy Spirit who understands your word and understands your mind, Father God. Na sa pamamagitan niya ay tunay na maibabahagi ang salitang ito at titiin mo at magiging tunay na buhay sa aming mga puso. At naniniwala kami, Panginoon, na that everything that we will hear this evening, O God, ay patuloy namin maibabaon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mananampalataya na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Lord, I ask, Lord, to guide us and to lead every one of us, Lord, because we can do nothing apart from you. Kaya naman naniniwala kami na anuman ang aming maririnig, Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na ang magturo sa aming mismo ay ang banal na Espiritu Santo. For the Holy Spirit, Father God, will enlighten our mind and also will continue to open our ears, O Lord God, towards your word. At sa pamamagitan ng salita ito, ang buhay mula sa katotohanan ang siyang sa aming Panginoon. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga kamay na laging nagbibigay, laging nagkakalo para sa iyong gawain. Father God, hayaan mo, Ama, na patuloy nilang panggawa ang mabuti ng bagay na kanyang ginawa na hindi mo ginawa sa iglesia, kundi ginawa nila ito para sa iyo. Hayaan mo, Ama, na tanggapin ang lahat ng aming makaloob, katulad ng pagtanggap mo sa kaloob ni Abel, upang kami maging karapat-dapat at maging kalulugod sa iyo. Salamat po, Ama, ibinabalik namin sa iyong papuri, ang pagsamba at ang paglalati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po natin ang aming Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa oras na ito sa ating mga kamay. There's only question bago tayo mag-umpisa. The question is, how do you know that everything that you do, or everything in your work, in your life, is will of God? Paano nga ba natin malalaman na kung lahat ng nangyayari sa ating buhay at lahat ng ginagawa natin ay kalooban ng Diyos? Diba? Sabi nga po sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa atin, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. It means, we are trying to find the will of God, yung tunay na kalooban ng Diyos, hinahanap mo ng basa sa atin. Pero minsan, aminin natin hindi natin napapansin na yung bagay na ginagawa na natin ay kalooban na ng Panginoon. O yung mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay ay kalooban ng Diyos. That's why we deny it. Sometimes i-deny natin na yung mga bagay na nangyayari sa atin, hindi ito kalooban ng Panginoon. Okay. Kailan ba natatawag na kalooban ng Diyos? Yun po yung nagiging katanungan sa atin. Kailan ba natatawag na kalooban ng Diyos ang nangyayari sa ating mga buhay? O yung mga bagay na ginagawa natin, paano ba natin ito masasabi na kalooban ng Diyos? Yan yung malaking katanungan sa atin. Amen? Kasi diba, sometimes kapag siguro mas ibang mga mananampalataya, madali nilang sabihin kung ito'y kalooban ng Diyos kapag maganda. Kapag maganda ang nangyayari sa atin, this is really the will of God. Amen po ba? Yun kaya yung dahilan para masabi natin, ito'y kalooban ng Diyos kapag maganda ang nangyayari sa atin. At kapag pangit ang nangyayari sa atin, hindi ito kalooban ng Panginoon. Kaya hindi pinahintulot ng Panginoon na mangyari ito kasi hindi ito kalooban ng Diyos. Kasi diba, kung titignan po natin sa sarili natin, alam ko po, kayo rin, sa sarili, paano ba natin malalaman na ito'y kalooban ng Diyos o hindi? Amen?
Paano natin nasasabi na I am walking in the will of God? I am doing the things that is the will of God in my life. Amen? Kasi di ba, kaya ko po naitanong din yan sa inyo, di ba kagagaling lamang po namin sa Pampanga? Nung nagpunta po kami sa Pampanga, actually, talagang ang usapan po talaga ay maghapon lang. Actually, hindi nga maghapon eh. Half day lang talaga. Pagkatapos ng lunch ay uwi na talaga kami. At hindi namin alam na may iba pa palang particular na pinapagawa ang Panginoon sa amin sa Pampanga. And as I understand, matagal na akong wanted sa kanila. Matagal na akong hinahanap din nila. And yung mga klase ko kasi, some of my classmates already teach in the Bible school for 6 years and for 8 years, ganyan. Matagal na silang nagtuturo sa Bible school. Hinahanap pa nila pala ako para magturo din sa Bible school. But our Bible school now is closed. Yung pinag-aralan ko Bible school ngayon ay sarado. Sapagkat ito po ay kinuha ng ibang missionary. At yung missionary na po yun ay isinarado niya po yung Bible school. Kaya hindi na po ito nagpa-function for almost 5 years now, including the pandemic. So hindi na po ang huling, sa narinig ko, ang huling nag-graduate doon ay 2017. Noong 2017 pa, may huling graduate doon sa aming Bible school. So ngayon, dumating po yung aming missionary at nagkataon naman po na alumni po namin. Nagkita-kita po kami batch 1992, batch 1997, 1997, 1998, and batch 2003, 2005, batch 2000, hanggang yung 2017 na last po na nag-graduate. At sinabi po ng missionary namin na gusto niyang kunin ulit yung Bible school kasi siya naman talaga yung bumili ng lupa at nagpatayo ng building na yun. Hindi nga lang yan napatapos kasi nga ay nagkaroon ng malaking problema noon sa kanyang pamilya, kaya lumipat siya papunta Amerika. Ngayon ay bumabalik siya, hindi para lamang kami, kundi gusto niya po na maituloy yung pag-aaral ng Bible School. So, sa madaling salita po, kinakailangan niya po yung tulong namin ng mga estudyante, dating estudyante na nag-graduate ng Bible School. Kita-kita po kami. Actually, kami mag-asawa, pauwi na po talaga kami. Hindi po talaga ako nakakapagtaas ng kamay nung sinabi nila na sino ang pwedeng manatili hanggang bukas? Sino yung makikipag-meeting? Sino yung ganyan? Hindi po ako nagtataas ng kamay kasi nga, isip ko sabi ko, kaya magtaas na din ako ng kamay, pero uwi ako, sabi ko, babalik na lang ako. Yun na po, ang palagay ko na sa sarili ko, kapag uwi ako, hindi na ako makakabalik. Kapag uwi na ako ng Manila, hindi na ako makakabalik. Pero, iba ang plano ng Diyos. So, pagdating po namin doon, sabi po ng missionary namin, lahat ng mga malayo, i-book sa hotel. Para hindi na, kumbaga, para the next day, nandun kami lahat. So, yung mga kasama po namin, na mga pastors, lahat po sila sa Boracay Resort. Alam niyo naman po yung Boracay, di ba? Yung Boracay po ay, ginaya po nila yung Boracay. Kung sa Aklan may Boracay, kami sa Pampanga, meron kaming Boracay. It is a resort. Yung resort po yun, maraming swimming pool, wala ka lang dagat. Pero may swimming pool, gano'n. Lahat po ng mga pastors na kasama namin, lahat ng mga na alumni na kasama namin malayo, doon po sila na-check-in. So, kung doon ako na-check-in, pwede akong tumakas ng ating gabi. Ang masama po, sa akin isinakay ko yung missionary. Talagang isinakay sa akin yung missionary, Pastor Manny, isakay mo si Pastor Shin, ikaw na magdala sa kanya sa hotel. Doon din kayo naka-check-in. Yun ang nangyari po. Kaya po, nung sakay-sakay ko na po sila, wala na akong magawa kundi nandoon. Sama-sama na kami doon sa isang hotel. At alam ko rin na kinabukasan, kaya niya pinasakay sa akin, ako rin na magsasakay sa kanya papunta sa school. Yun na ang nangyari. Kaya po, hindi kami nakabalik talaga ng that day. Doon ko nakita, sabi ko, Lord, bakit ganito na, actually, ayoko ko talagang pumunta ng Pampanga. Wala akong balak na pumunta na sana sa reunion na yun, sa alumni na yun. Kasi nga, hindi po talaga ako masyadong, hindi po ako masyadong, yung maraming tao, yung mga, hindi po ako sanay na gano'n na makita-kita ulit, ganyan. Pero salamat sa Diyos,
Sa pagkakataong yun ay gumawa ang Panginoon. Yun nga, gusto muling po sa aming Bible School na yung lahat ng mga estudyante na nauna, katulad po namin, ay papagtuturuin doon sa Bible School ngayon. Sabi naman ng asawa ko, paano pag pinagturo ka nila dito, isang linggo ka dito, tapos uwi ka lang dito, saan mo tuturo? Hindi ba ako nagtuturo, meron na kami siyang schedule. Pero sabi ko, kung maging kalooban ng Panginoon, kung ano yung talagang inanasa ng Panginoon, naniniwala naman ako na gagawa ang Diyos ng daan para makapagturo ako doon. Kasi bakit? Kasi pag nagturo ka, may mai-impart ka. Amen? At naniniwala ako na malaki yung maaambag ko na lahat ng natutunan ko sa Philippine Holy Church, na natutunan ko sa salita ng Diyos, malaki ang iambag nito sa magiging estudyante ng Bible School. Bakit gano'n? Kasi kahit ang mga kaklase ko, alam niyo po yung mga kaklase ko, nung narinig po nila na kapag namatay ako, papakremate ako, sabi ko ng kaklase kong pastor, meron po yung malaking church sa Apalit. Ang sabi ko ng kaklase ko, ay, patay ka na, papatayin ka pa. Sabi ko, parang hindi siya nakakaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Na ang taong patay, hindi na siya yun, kundi yun na yung kanyang katawan. Hindi na ako masasaktan. Kahit nasunutin pa ako, saksakin pa ako ng saksakin, hindi ko na mararamdaman kasi patay na ako. Amen? At yung katawan na yun ay wala ng kwenta. Kahit na muli akong buhay ng Panginoon, hindi na yun yung katawan na sa akin. Amen? Sabi ko, ba't naman hindi niya naintindihan ng salita ng Diyos? And as I heard, kumbaga, iba pa rin yung pananampalataya nila. Yung isa na mga kaklase ko siya, pero nagtitinda siya ng itsura. Sabi niya, pag magpa-cremate, pastor, kumuha ka na ng itsura. Sa akin, parang naman si Ate Rod, sabi niya, may iwan mo may 2 million pesos. Sabi ko, 2 million na. So sabi naman ni Sister Rose, hindi, sabi niya, hindi yata siya mauna sa akin, ako mauna, sabi naman ng asawa ko. Bakit ganun? May tanda na kayo? Sabi niya, ayaw mo mag-alaga kay Pastor Manny, sabi naman ng isang pastor. Sabi ko, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, that's why through that, sa pamamagitan ko nun, napagtanto ko na, sabi ko, hindi talaga ang isang tao, kahit nasabihin mo na siya lingkod na ng Panginoon, unless talaga na ikaw ay nasa Panginoon, you will not know that everything that happening into your life is the will of God. Wala pong nangyayari sa buhay mo natin na aksidente. Everything happens for a reason. Hallelujah! Kalooban iyon ng Panginoon. Yan po yung pag-aaralan natin. Please open your Bible to Esther chapter 4, verse 10 up to 17. Esther, kabanatang 4, talatang 10 hanggang 17. Ang ating pong minamahal na pastor ay nasa Putlan pa po hanggang ngayon. Nasabi po sa atin na baka hindi pa siya talaga makauwi. Hallelujah. Esther chapter 4 verse 10 up to 17. Sabay-sabay po tayo. Nang magkagayoy, nagsalita si Esther kay Ata at nagsasabi kay Mardocheo na sinasabi, lahat ng lingkod ng hari at ng bayan, yung mga lalawigan ng hari, ay nakakaalam na sino man, maging lalaki o babae, na naparoon sa hari na pinakaloob na looban na hindi tinatawag, ngayon isang kautusan sa kanya na siya'y patayin. Liman yaong pagkawitan ng hari ng gintong sentro upang siya'y mabuhay. Ngunit hindi ako tinawag sa naparaan sa hari na 30 araw na ito at sinaysay nila kay Mardocheo ang mga salita ni Esther na magkagayoy pinagpabalik. Sagot nila kay Mardocheo, kay Esther, huwag mong isipin na sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari ng higit kaysa lahat ng mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahon ito, ay magtataglay nga ang katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang dako. Ngunit ikaw ang sambayan ng iyong magulang ay mapapahamak. At sinong nakaalam kung kaya kapinasapit sa harian ay dahil sa bagay na ito. Nang magkagayoy, pabalik ng sagot si Esther kay Mardocheo, ikaw ay yumaon. Pisanin mo ang lahat ng Hudyo na nakakaharap sa Susan at ipangayunan ninyo ako at kung kayo magsikain o magsinuman sa 3 araw, gabi o araw, ako naman at ang aking mga dalaga ay magkakaayuno ng gayon ding paraan. At sa gayon, papasukin ka ng hari
na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamatay, ay mamatay. Sa gayon, lumaon si Mardoqueo at ginawa ayon sa lahat ng iniutos ni Esther sa kanya. Hallelujah! So, dito po sa binasa po nating talata, si Mardoqueo po at saka si Hadasa, ang pangalan po talaga ni Esther ay Hadasa. The original na name ni Esther po ay Hadasa, according to Esther chapter 2, verse 5 up to 7. Si Mardoqueo po ay pinsan po ni Esther. Amen. Si Mardoqueo po ay nabihag po ni Haring Nabucodonosor at nadala po sa Babylonia kasama po ang kanyang pinsan na si Esther. At that time, alam po natin na naging istorya na si Reyna Basti na asawa po ng hari. Amen po ba? Ay hindi naging karapat-dapat sa kanyang asawa sapagkat hindi siya sumunod na pinaimbita si Reyna Basti doon sa handaan, pero hindi siya pumunta sapagkat meron siyang sariling handaan ng kanyang mga kaamiga, amen, ng kanyang mga kaibigan. At sinabi po ng mga councils, sabi niya hindi karapat-dapat na baliin ang salita ng hari. Amen. So, hindi karapat-dapat na maging Reyna si Basti. Ang dapat dyan, mahal na hari, ay palitan. So, at that time, umanap po na magiging asawa po ang hari ng Babylonia. At si Hadasa po ay naging kandidata. Amen. Si Hadasa po, sa madaling salita po ay si Esther, siya po yung naituring na naging reyna. Amen po ba? Ng hari. Kaya po siya yung pumalit kay Reyna Basti. At si Mardoqueo po ay isa po sa pinsan ni Esther at meron na inggit po sa kanila kay Mardoqueo. At yung inggit na yon ay dumating sa pagkakataon na kailangan patayin. Hindi lamang ang pamilya ni Mardoqueo, kundi magkakaroon ng batas na lahat ng mga Hudyo, sapagkat si Mardoqueo po ay nahuli po na hindi yumuyukod dun sa rebulto na ipinagawa ng hari. Amen. So, at that time, nagalit po ngayon yung isang council o isang namumuno po ng kawal ng hari at kailangang ipapatay si Mardoqueo. Lahat ng mga Hudyo na hindi sumamba doon sa Diyos na ngayon ay kailangang patayin. Kaya humingi po ng tulong ngayon si Mardoqueo kay Esther na siya rin na naman ng hari. Amen. So sa madaling salita po, kailangan ni Mardoqueo ang tulong ni Esther. Hallelujah. Kaya dito makita natin, there is really a crucial, yung tinatawag na crucial conversation between the cousins. Doon sa dalawang magkamag-anak, between Esther and Mardoqueo, meron tinatawag na crucial conversation, which is, kung hindi nila gagawa ng paraan, marami ang mamamatay. Hallelujah. So, naintindihan na po natin yung istorya ng Esther kung bakit naisalin po siya sa Biblia, ang istorya ni Esther, because Esther made a wonderful history in the life of the Israelite people. Ito po yung panahon, mga minamahal ko, na kung saan ang buong Israelita ay nabihag po, because that is also the will of God. Kalooban ng Diyos na maging alipin po. Bakit? Sapagkat kailangan matuto ang mga Israelita. Kaya po, ginawa ng Diyos, kaya kung titignan po natin, di ba kanina tinanong ko sa inyo, kailan natatawag na isang bagay o mga nagbagay na nangyari sa atin ay kalooban ng Diyos? Amen po ba? Kasi minsan, di po ba, kahit nakalooban na ng Diyos, hindi natin matanggap. Hindi natin maamin na ito ay kalooban ng Diyos. Amen? Kasi nga, ang inisip natin, magagandang bagay lang ang kalooban ng Panginoon. Pero kung tinignan po natin, niloob ng Panginoon, di ba? The Lord said, before the Lord will give Canaan to Israel, ano sabi niya? You will be bondage of other countries. Hinayaan muna po ng Diyos na ang Israelita ay mabihag po ng ibang bansa upang ano? Upang matuto sila na bumalik sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon, di ba? Katulad din ng kagutuman na nangyari po sa ilan. Amen po ba? Sa totoo lang,
yung gutom na yun, sasabihin ba natin, napakasama naman ng Diyos. Bakit ginutom niya ang kanyang bayan? No! Ano sabi sa Deuteronomy chapter 8? Ginutom ko kayo upang matuto kayo magpakumbaba. So which means, lahat ng bagay na nangyari sa ating mga buhay, whether you like it or not, it is will of God. Kalooban ng Panginoon. Kaya lang, kailangan natin makita kung ano ang layunin ng Diyos. Bakit nangyari? Bakit nagawa? Sa buhay ng basa sa atin. Kasi katulad na ako dito, di ba? Ang sabi mo ni Mardoqueo kay Esther, okay, maaaring maliligtas ka. Amen po ba? Maaaring ikaw, haray na ka, maaaring maligtas ka. Pero paano yung mga kababayan? Kaya mo bang atingin na ikaw ay ligtas? At baka sakali din, pag nalaman nila na ikaw ay isang Israelita, kasama ka rin mamamatay. Pero di ba, bago nangyari ang bagay nito, anong sabi ni Esther? May batas ang hari. Kapag hindi ka pinapatawag, hindi ka pwede lumapit. Sobra, di ba? Kung titignan po natin, sa buhay ni Esther, it is really very hard. Parang sinasabi ni Mardoqueo, mamatay ka na. Mauna ka na mamatay. Kasi alam niya na hindi siya pinapatawag ng hari. Unless daw na ikaw ay ituro ng sentro ng hari, ng kanyang gintong sentro, hindi ka mamamatay. Pero maliwanag ang batas. Amin po ba? Maliwanag ang batas na kapag ang isang tao ay hindi po tinawag na pumasok doon sa looban ng hari, ang magiging hatol sa kanya ay kamatayan. So, kung titignan mo natin dito, no, doon sa sinaysay ni Mardoqueo sa kanya, how can? Kung kayo, ano gagawin mo natin? Na kung kayo sa Esther, sa inyong kalalagayan, mangyayari ka doon, mapapahamak ang inyong buhay. Papayag ba kayo na lumapit? Amen? Siguro isipin mo, hindi ka looban ito. Hindi ako pupunta doon kasi hindi mo ako pinapatawag. Maaring gagawin tayo. Amen? Maaring mangangatiran tayo na, bakit ako pupunta doon? Hindi nga ako pinapatawag eh. Kung pinatawag ako, kalooban. Hindi ako pinapatawag. That's why Esther said, on the last part, ang sabi po ni Esther, mamatay kung mamatay. If I perish, I perish. Actually, that word, tumatak sa puso ko yung if I perish. Kasi alam niyo po ba na si Esther, babae siya, pero hindi niya inalintana yung takot ang manaig sa kanyang buhay. Why? Kasi natutunan niyang tanggapin sa sarili niya yung sinabi mismo ni Mardoqueo. Hindi mo ba nalalaman na sabi niya na pinasapit ang mga bagay nito at nangyari na ikaw ay nandyan sa kaharian ng hari para sa araw na ito. Amin po ba? Even Mardoqueo said, ang sabi niya dito, di ba? In verse 14, sabi niya, sino nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Amin po ba? Sino nga ba ang magsasabi? Sino ba makapagsasabi na nangyari na si Hadassah o si Esther ay naging reyna ng hari para i-prepare? Tandaan po natin, si Joseph, ganyan din ang nangyari. Ano nangyari kay Joseph? Si Joseph, gustong patayin ng mga kapatid niya. Pero may dumaang mga Madyanita. At nung dumaan yung mga Madyanita, anong sabi ni Ruben? Huwag niyong sasalingin ang bata. Huwag niyong sasaktan yung bata. Mas maganda ipagbili niyo na lang kaysa patayin yung bata. Amen? Hallelujah! At that time, meron bang kaalaman? Tandaan po natin, ang panaginip ni Jose, lahat ng mga trigo ng mga kapatid niya, at trigo ng kanyang tatay, ay yuyukod sa kanyang trigo. Amin po ba? At sinabi din sa kanyang panaginip, lahat ng mga bituin, at lahat, pati ang araw, pati ang buwan, ano sabi ito? Yuyukod sa kanya. Tama po ba? So, ibig sabihin nun, doon pa lamang naiintindihan natin na magiging sikat si Joseph. Hallelujah. Magiging maganda yung karanasan ni Joseph. Pero nung dumating ang pagkakataon na pinagbili siya at gusto siyang patayin, taliwas. It is really different. Amin po ba? Kung tinitan mo natin, parang hindi natin, malayo yata yung panaginip niya doon sa nangyari sa kanyang buhay. Naintindihan mo ba natin?
yung kalooban ng Diyos na pinag-uusapan po natin, yung kalooban ng Diyos, si Jose, ikilalangin. Yun yung Quran. Pero ang nangyari sa kanya, he was being in jail. Amen? He was being beaten. Hallelujah. Yung kasakitan naranasan ni Joseph, imbis na masarap ang naranasan. Of course, nakaranas ng kasarapan si Joseph. Naging tagapamahala siya. Pero bago siya naging, pagkatapos ng tagapamahala, pinagbintangan siyang rapist. Amen? Kaya siya nakulong ng napakatagal. Amen? Nung nato siya sa kulungan, nakakilala siya ng isang baker at saka wine bearer. Ano nangyari? Alalahanin mo naman ako, sabi niya doon sa di ba? Doon sa wine bearer. Alalahanin mo naman ako kapag ikaw ay nagsiserve na sa hari. Hallelujah. Naalala ba siya? Not yet. Ang tagal na panahon, kung hindi pa na naginip yung hari, yung parao, hindi po siya maalala na may isang nag-i-interpret ng panaginip. At ang time, nasa isipan ba ni Joseph na, eto na. Ito na yung kalooban ng Panginoon na sinasabi ng Diyos sa akin. Not yet. Hallelujah. Nagkaroon muna ng tagutong sa pamamagitan ng panaginip ng parao. Nagkaroon ng tagutong at kailangan bumili ang kanyang pamilya ng makakain. At nung nakita ni Jose na yung kanyang mga kapatid ay bibili ng pagkain, amin po ba? Cry. Kung tutuusin, masasabi ko natin, yun ay pagkakataon niya para makaganti. Amen? Mga mananampalataya, ayaw iba ng pagganti? Alam niyo po ba tayo mga tao, kahinaan natin yun. Ito na yung pagkakataon natin. Nasa akin ang huling halakha. Amen? Dati, ano nyo lang ako, ngayon ako na. Amen. Pero naramdaman ba niyo sa yun? Never. Hallelujah. I think yun yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na namatay ang lumang pagkatao ni Jose. Hallelujah. Because if his old self not yet died, rightful time na yun. Pagkakataon niya na yun para makaganti sa kanyang mga kapatid. Lalo na kayong mga nagbenta sa akin. Kayong mga naghulog sa akin sa balon. Ito na yung panahon. Amen? Pero, nung habang sinisiyasat ni Jose yung pangyayari, nung nagkita-kita na sila at pinakilala niya na yung sarili niya sa kanyang mga kapatid, ano sabi niya? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako gaganti sa inyo. Niloob ng Panginoon na mauna ako sa inyo para maihanda ko kayo. Sa atin kaya, masasabi ba natin yan sa mga kapatid natin? Na nauna ako dito para pag-ibaganda ka kayo? Hallelujah. Nauna ako dito para ako mismo yung tutulong sa inyo. Pinayaman ako ng Panginoon para ako naman ang magbibigay sa inyo. Paano pag nakita mo yung hindi nagpautan sa inyo ng bigas mo na wala kang bigas? At ngayon ikaw ay may bigas. At yung hindi nagpautan sa iyo, siya na ngayon ang walang bigas. Ano kaya yung mararamdaman mo? At siya naman ang umuutan sa iyo ng bigas. Ito na ang pagkakataon ko. Pero hindi mo alam, kaya ka pinayaman, kaya ka may bigas ngayon para tumulong ka sa iba na walang bigas. Naintindihan mo ba natin yung sinasabi na pinag-aaralan po natin sa gabi ito? Because I cannot, sabi ko nga sa inyo, even as a pastor, ako rin, hindi ko alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. I'm trying to see and I'm trying to look. I'm trying to find the will of God. Amen po ba? Pero sa pinapag-aralan po natin sa gabi ito, lahat ng bagay na nangyari sa akin, kalooban ng Diyos. Kung may kabiluan man tayo sa buhay po natin ngayon, it is also will of God. But the question is, what is God's plan? Ano yung plano ng Diyos? Kahit na pangit yung nangyayari sa ating buhay ngayon, tanggapin mo na yan yung kalooban ng Diyos at tanungin mo sa Panginoon, ano yung plano mo? Ano yung bagay na ninuloob mo ngayon? Bakit nangyayari sa akin ang ganito ba? Hallelujah. Kaya, hindi mo
nating magdesisyon sa sarili po natin. Because itong nangyayari, ito hindi kalooban ng Panginoon, ito hindi ko gusto. Kaya ganito na gagawin natin. No. Everything happens because God has a reason. Hallelujah. Yun yung isang bagay siguro masasabi natin na may yakawig natin na kailangan talaga. Amin po ba? Maaaring sa pagkakataong yun, sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, God is killing your own self. Pinapatay ng Diyos yung lumang mong pagkatao para hindi na ito lumitaw para sa iyo. Kasi kung yan ang magiging dahilan para hindi mo matanggap yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan, then, it should be moved. Kailangan maalis. Kailangan mawala. Kung titignan po natin, amin po ba, sa buhay po ni Esther, she can, ang tawag dito, pwede niya nakalimutan si Mardoqueo. Because I'm already queen. Amen? Queen na ako. Wala na ako sa inyo. Amin po ba, bahala na kayo sa buhay ko kasi queen na ako eh. I'm already in the high position. Hallelujah. Kung meron man po sa atin ngayon dito, mataas ang posisyon mo, mataas ang kalalagayan mo, it is really good. Pero tanongin mo rin ang sarili mo, bakit inilagay ka ng Panginoon sa mataas na posisyon? Sa tingin niyo po ba, nilalagay ba ng Diyos ang mga tao sa mataas na posisyon para magmataas? Amen? Inilalagay ba ng Diyos ang mga tao sa mataas na posisyon para magmalaki? O inilagay ba ng Diyos ang mga tao sa isang mataas na posisyon o magandang kalalagayan para meron siyang i-ano sa mga tao? Amin po ba? Ipagmayabang sa maraming mga tao? No. Kung tayo man ay nandun sa mababang posisyon, ibig sabihin ba nito, pinapahirapan tayo ng Diyos? Ibig sabihin ba na nangyayari sa ating buhay, hindi ako mahal ng Panginoon, sila lang ang mahal ng Panginoon, kaya siya inilagay doon sa mataas na posisyon? Hindi po. Maaring inilagay ka ng Diyos doon sa mababang posisyon para kapag ikaw ay nandun na sa mataas na posisyon, alam mo rin yung kalalagayan ng mga nasa baba. Kasi mahirap po kapag nasa taas ka na. Hindi mo na alam kung anong nakalagay ng nasa baba. Hindi rin pwedeng, amin mo ba, na hindi mo naranasan ng baba, baka hindi mo alam kung gaano ka, amin mo ba? Di ba, sino na dito nakasakay ng Ferris wheel? Pag sumasakay tayo ng Ferris wheel, pag yung Ferris wheel po, nandun sa taas, nalulula tayo. Meron bang nalulula pag nasa baba? Wala po. Amin po ba? Pagka tayo po ay, di ba, pag nasa baba tayo, it is mellow. Pero kapag tumataas naman tayo, dumaraan naman tayo sa tinatawag na kaba. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Ipinararanas ng Panginoon ng lahat ng bagay sa atin. Bakit? Para malaman mo kung ano ang kalagayan, ano ang nararamdaman ng nasa taas, alam mo rin ang nararamdaman ng mga nasa ibaba. That's why here, kung titignan po natin, Esther, amin po ba, was really used by God. Siya mismo, nararamdaman niya ngayon, mga minamagpahin, kaya hindi niya matanggihan yung tinatawag na panawagan, na kahit na po, na sa buhay po niya, meron, alam ko, naniniwala ko na, Esther also understands about that fear to come before the king. Mahirap po na yung gagawin niya, kung ako'y lalapit sa hari, alam ko, ikamamatay ko to kasi alam ko na hindi ako pinatawag. Amen po ba? But for the sake of my people, ang sabi niya dito, if I perish, I will perish. Tingnan po natin mga minamahal ko yung word ni Mardoqueo. If you remain silent at this time, amen po ba? Sabi niya po kasi, di ba, kung sabi niya dito, kung ikaw ay lubos na tatahimik sa panahon ito, sabi niya dito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang tao. Ang sabi ni Mardoqueo sa kanya, will you remain silent? Sabi po, pag binasa po natin ang salita ng Diyos sa Proverbs, o amin po ba, doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 7, sabi naman talaga ng salita ng Diyos, there's a time for everything. A time, meron pong panahon ng pananahi,
May panahon ng pagpunit, sa verse 7, may panahon ng pananahi, may panahon ng pagtahimik, at may panahon din ng pagsasalita. Totoo naman na sinabi po ng Proverbs, ng kawikaan na sometimes, mas maganda ang manahimik. Amen? Hallelujah! Pero, hindi lahat ng panahon ng katahimikan. Hallelujah! O, yung mga hindi nagsasalita. Amin po ba, kapapanisan po kayo ng laway. Kailangan po nagsasalita din tayo. Amin po ba? Sa mga kapatiran, amin, hindi po dapat na lagi lang tayo silent. Amin. Totoo po na may panahon na tayo mananahimik, pero dapat may panahon din tayo na tayo ay magsasalita. Proverbs, Ecclesiastes pala yun, chapter 3, verse 7, sorry po. Sabi naman sa Proverbs chapter 10, verse 19, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalansa. Ngunit siyang nagtitigan ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Totoo naman, the more you talk, the more you see. Less talk, less see. Tama? Kasi naman tao, habang nagsasalita, mas maraming nagiging sala. Kaunting salita, kaunting sala. Walang salita, walang sala. Amen? Totoo naman po yun. Pwede po natin gawin ng pagkakataon na pastor. Amen po ba? Kasi sabi nga ni Mardoqueo, will you be silent? Amen po ba? Kasi ang pinag-usapan po natin, kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay kalooban ng Diyos na gagawin ng Panginoon, will you be silent? Kailan ka mananahimik? Hanggang kailan ka mananahimik? You have to understand this. Si Esther po, it's like an evangelism. Amen po ba? Tandaan po natin, di ba? Hindi naman ang iniisip ni Mardoqueo kaligtasan nilang magpinsan. Amen po ba? Tayo po inaralito sa church, not only for our own salvation. Anong sabi ng Panginoon last Sunday? Through you, your family will be saved. Sa pamamagitan mo, pwedeng maligtas pati ang iyong pamilya. Amen? Ang pananampalataya po natin, hindi po natin ito ginagawa. Of course, pagdating sa salvation, it is individual. Amen? It is individual. Pero tandaan mo natin na may purpose ang Diyos kung bakit inilagay ka sa pamilya mo bilang mananampalataya. Kaya, parang sinabi ko kay Esther, okay, sabi na, you will be saved. Yung mga kasama natin Israelita na wala rin, maaaring na sila. But how about those Israelites people who are here? Maatin mo ba na sila'y mamatay? Maatin mo ba na sila'y mapahamak? At kasama ka na rin mapapahamak. Ang sabi niya kay Esther, will you be silent? Doon sa binasa natin talaga, pwede natin sabihin ito. Kasi sabi mo, di ba, sabi pastor, no talk, no see. Maraming talk, maraming see. Totoo. Pero, katulad ng sinabi po ni Solomon, may panahon ng katahimikan, may panahon din ng pagsasalita. Sabi dito, granted, our focus is to being quick to hear. Gusto naman natin nakikinig. Amen? Iba kasi hindi nagsasalita dyan, ay, sapat na sa akin, pastor, nakikinig lang ako. Amen? Kasi ano ko talaga, pastor, mahihain ako, hindi ako nagsasalita. Amen? Pero tignan niyo po, anong sabi niya sa James chapter 1, verse 19. Nalalaman niyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagaling. Hallelujah. Maaaring sinasabi mo na makikinig ka. Kapag nakikinig ka, you will be, sabi niya dito, slow to speak. Ibig sabihin mo na slow to speak, hindi po yung mabagal magsalita. Ibig sabihin, bago mo lalabas sa iyong labi, iniisip mo muna yung sasabihin mo. Hallelujah. Hindi ka dapat nananahimik din. Hallelujah. Because I think
yung binabanggit na salita, ng salita ng Diyos sa atin ngayon, it is very crucial, lalo na po ngayon. This is really a crucial time sa buhay ng bawat sa atin. This is the time that we need to speak. We need to open our lips like Esther. Hallelujah. Alam ko po na kapag nagsalita tayo ng ganito, baka hindi nila ako maintindihan, baka tuyain nila ako, marami tayong question. Pero dapat ang mauna sa atin, will ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, our church is really so much blessed. Masasabi ko na kakaiba talaga ang church natin sa ibang church. Other churches were really compromised in the world. Kaya siguro, kung meron ng dapat dumami na miyembro sa loob ng church, it is our church. Why? Because our purpose is to make the Lord proud and to make the Lord be hallowed in our lives. Yun ang layunin po natin. Pero kung hindi tayo magsasalita, kung hindi natin gagamitin ang mga labi po natin, hindi natin madadala maraming kaluluwa sa ating person. You are being sent to your place. Kung saan ka man naroon ngayon, amin po ba? Tanungin mo na yung sarili mo, ilan ang kapitbahay na naakay mo? Ilang kapitbahay mo ang nadala mo sa church? Ilang kapitbahay mo ang nabahaginan mo na ng salita ng Diyos? Hindi naman natin kailangan maging Bible study leader. Amin po ba? Ang kailangan lang na minsan, alam ko po, nakikipagkwentuhan kayo sa inyong mga kapitbahay. But how many times have you said about Jesus Christ in your lives? Hallelujah. Naintindihan mo ba natin? Will you be silent? Tanong sa atin sa gabi ito, tatahimik ka pa ba hanggang ngayon? You are being sent to that school. Pinadala ka doon sa school na yon, hindi lang para mag-aral. Pinadala ka sa school na yon so that many souls also will be saved. Naintindihan niyo po ba ako? Kung nararamdaman ninyo na kalooban ng Diyos na ikaw ay makapag-aral, hindi lang kalooban ng Diyos na makapag-aral ka. Kaya ka dinala doon ng Diyos bilang representative niya. Hallelujah. We are God's representative. We are God's ambassador. At kailangan matutunan natin yun. We are just like Esther. Hallelujah. Kaya, kung sabi ko nga po sa inyo sa program po, nung nandun po kami sa alumni namin, sa program, wala ako kasi meron na po ibinigay na program kung sino ang MC, sino ang song leader, nandun na po lahat, kompleto na po. Ang school history, lahat nakakompleto na po. So, ako na lang, kami na lang doon. Siyempre, wala kami alam sa program kasi hindi naman talaga nila ako, wala kasi silang contact sa akin. Sa GC lang kami ngayon. Kumbaga, doon lang po ako talaga nila na-contact, na-attend lang as alumni. Pero ano naman pagdating ko doon? Hallelujah! Basta dali, open prayer po kayo. Bakit ganun? May program pero hindi nasusunod, pero kami pa rin yung at that moment, bigla kang tatawagin, hindi mo alam na, di ba? Totoo lang po, wala po kung kaalam-alam na gano'n, nagagamitin ako para mag-opening prayer, because that is really very important. Pero nakakatuwa ang Diyos na, hindi pala ako umaten. Amen ba? Sino yung mag-opening prayer? Naintindihan ko ba natin? There is no such accidental, there is no such surprisingly, yung mga bagay na nangyari, lahat tayo, kung saan ka man ipinapadala, saan man dinarako ng Diyos ang panyapak mo, anong sabi niya kay Joshua? Lahat ng matuntungan ng paa mo, ang bilin mo sa iyo. Hallelujah. Kaya kung saan ka pinapadala, amen, diba? Pinadala ka sa mga kaibigan mo, kung pumunta ka doon bigla, may birthday ka na, what's your purpose? To eat pansit? To eat spaghetti? No. There is a chance for you. Will you be silent? Tatahimik ka ba? O gagawin mo yung pagkakataon? Tingnan niyo po, si
Southeast, di ba? Ito mga anak ko, isa sa mga anak ko, nasa Southeast. Amen po ba? Kung sa Southeast, may makakakilala dahil sa kanya. Di ba? Mga nag-aaral sa Annex, nag-aaral sa Equitable. Kung kayo nasa Equitable at nakashare ka ng tigisa na lang kayo. Hallelujah. Spa. St. Francis. Hallelujah. Amen. Dinala kayo sa school na yun. Tanongin niyo sa inyo, how many souls already being in Christ through you? Ilan na naging Kristiyano dahil sa buhay mo? Sino ang na-share mo sa kanila? Papayag ka ba na mamatay ang kaluluwa nila dahil sa iyo? Hanggang kailan ka mananahimik? Senior citizen, may meeting kayo. PWP, may meeting kayo. Ano ba pinag-usapan yung ayuda? Pinag-usapan yung ilang taong ka na? Magkano ang suporta sa iyo ng gobyerno? No. Inilagay ka na ng Panginoon doon. What? To share. To give life. Kahit isa lang ang makakwento mo, hindi na kailangan marami. Isa lang ang makakwentuhan mo. Isa lang ang makakwentuhan mo. Ibinigay sa isang makakwentuhan lang. Then you share the word of God. Tinanggap niya o hindi, at least, ginamit ka ng Panginoon. Hindi man siya madala sa church natin. Pero sa pamamagitan ng pag-share mo, nakakilala siya sa Panginoon, umatin siya sa ibang church kung gusto niya. Pero alam niyo po, hindi natin may tatanggi, ikaw pa rin ang nagtanim. Iba lang ang nagdilig. Hallelujah! Amen? So, ibig sabihin, kahit saan pala tayo dali ng Panginoon, that is with of God. At ang din ng Panginoon, ano? To save them. Magligtas. Kahit saan tayo pumunta, ang layunin ng Panginoon sa atin, magligtas. Sinong tao ang kausap mo? Ang layunin ng Panginoon, maligtas siya sa pamamagitan mo. Hallelujah! Tignan niyo po, lahat po tayo, di ba? Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Individually, if we will share one soul, every one of us. Si Mr. Jessica, biglang napunta sa malayong lugar. Bakit sila dinala doon? Para malayo sila sa atin? No. Sa pamamagitan din niya, pwede silang gamitin sa lugar namin. Hallelujah! Kung yung mga kapatiran natin, napunta sa ibang bansa, bakit sila dinala sa ibang bansa? We do not know, di ba? But the will of God is not only to earn money. Hindi lang para kumita ng pera. Dinala sila doon para rin magbahagi ng salita ng Diyos. Kung may mga kapatiran tayo, di ba sinabi ni Pastor, bakit dumating ang araw, ibabalik ka sa probinsya mo. Ba't ka ibinalik? Dito ka na. Ibinalik ka doon para kumita mo. Gamitin ng Panginoon. Kasi we are looking forward. Amin ko ba? Ang inisip lagi kasi natin mga minamahal ko, physical. Material. Tama? Yun lang inisip natin. Ayoko umuwi ng probinsya. Ayoko ganito. Ayoko ganito. Inisip natin physical. Walang kita doon. Pero hindi natin alam, yun ang ginagamit ng Panginoon para gamitin ka ng Diyos. Think also about spiritual. Isipin natin yung ating spiritual. Hallelujah! Kaya sabi doon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2, huwag kang makabigla sa himpilig at huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Sabi niya naman ni Solomon, sabi niya dito na, do not, ang sabi ito, do not, kumbaga, magmamadali ka sa salita mo yung tinatawag na sinasabi po ni ugali ni Pedro, Abram. Panginoon, bago kanila mapatay, dadaan muna sila sa akin. Anong ginawa ni Pedro? He denied Christ. Hallelujah. We are not here to boast ourselves. Hindi natin gagawin yung bagay niya para i-boast natin sa kanya. Kaya ko rin pala. Hindi. Sabi ng Panginoon, mag-ingat ka rin. You have to be sure. Hallelujah. Kaya, ipinapaunawa sa atin ng Panginoon ngayon, we are breaking our own weakness. Hallelujah. Anong weakness natin?
Ayun, yung sinasabi ni Esther, fear, hindi naman ako pinapatawag, paano ko pumunta? Amen? Paano ko umpisahan doon sa kaibigan ko? Paano ko umpisahan sa classmates ko? Paano ko umpisahan sa kapitbahay ko? Paano ko umpisahan sa ka-workmate ko? Paano ko umpisahan sa... Diba? Isipin natin. Nag-iisa tayo ng gano'n. But you know, there's a will of God. Naniniwala tayo na kung pagagamit natin yung sarili natin sa kanyang kalooban, hindi na tayo magsasalita. Holy Spirit will lead us and teach us what to speak. Amen? Hindi tayo makakanta. Hallelujah. Kaya sabi ko sa Ecclesiastes again, 5:3, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Sabi daw doon, ang tao daw nananaginip sa sobrang pag-iisip. Amen? Kaya daw tayo nananaginip sa sobrang dami ng iniisip. Pero nagkakamali din tayo sa pamamagitan ng dami ng ating sinasabi. There are times for God's servant to speak and not to be silent. May mga takunda, may mga panahon na kailangan tayo ay nananahimik, pero kung tayo lingkod ng Panginoon, may panahon din na hindi tayo dapat manahimik. Kaya ang sabi dito, what are the things need to be said? Ano mo ba na yung mga words na dapat mo natin ibigkas, not to be silent? Number 1, the words appropriate for the moment. Alam niyo po ba yung words appropriate for the moment? Yung nababagay. Amen. Yung nakataon. Hallelujah. Di ba ba? Ano yung sitwasyon ninyo? And then make it spiritual. Hallelujah. Lalo na may mga problema, mas madali po silang bahaginan ng salita ng Diyos. May mga karamdaman, madali rin silang bahaginan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yung nahihirapan sa exam, madali ang bahaginan ng salita ng Diyos. Amen, umasa ka sa Panginoon, manalangin ka. Kasi ang Diyos, di ba? Sa Diyos walang imposible. Ang Diyos hindi, di ba? Gumagawa ang Diyos. Ang sabi niya, the things you ask, di ba? Whatever things you ask in my name. Sabi niya, di ba? Yun sinasabi niya, use the appropriate moment. Amen? Hallelujah! Meron ka lang pagkakataon. Hindi pwedeng wala. Lahat ng bagay pwedeng gamitin. Hallelujah! Proverbs 25 verse 11. Salitang sinalita sa ulan ay gaya ng mansanang ginto sa mga bilaong pila. Napakahalaga yung sasabihin mo pala. Was daw na yung salitang ilalabas mo ay makakarating doon sa kaukulan, doon sa taong yun. We do not know, di ba? But sometimes they need it. Amen po ba? Kaya nga, kapag sinabi mo, this is the will of God, ito'y kalooban ng Panginoon. Lahat ng lalabas sa iyong labi, magiging parang bilao daw ng ginto. Magiging ginto sa bilao ng pila. Hallelujah. Which means, the things that will come out from your lips will be very, very important for that person. Magiging mahalaga para doon sa taong yun. Hallelujah. Colossians chapter 4 verse 6. Colossians 4:6. Ang iyong pananalita naman, laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Sabi doon, kailangan daw may lasa. Amen po ba? Colossians chapter 4 verse 6. Once na tayo po daw ay nagsalita sa ibang mga tao, it should be, amen po ba, mayroong may lasa. At sinabi may lasa, may katuturan. Hallelujah. Kaya pala sinabi niya kay Timoteo, iwasan mo ang walang kabuluhang pag-uusap. Amen. Hallelujah. Iwasan mo yung walang kabuluhang pananalita. Ang sabi dito. Amen po ba? Kaya sabi niya po sa Pablo, halawa ang ating mga pananalita ay laging puno ng biyaya. Amen po ba? Try to, amen po ba? Sabi nga doon sa susunod na talata na binabasa na, sabi nga pa sa mga babasahin natin talata kanina, redeem the time. Amen po ba? Samantalahin daw natin yung panahon. Amen po ba? Habang may panahon pa, samantalahin natin yung pagkakataon. Number 2 is the words of wisdom. 1 Corinthians chapter 1 verse 20 up to 21.
Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang skriba? Saan naman ang mapagpatuwid na sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos ang kamangmangan, ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. So sabi doon, church, let the wisdom, amen po ba? Let every one of us have the words of wisdom. Amen. Huwag natin hayaan na masayang, amen, yung kwentuhan lamang ng hindi ma-share, yung salita ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya yun yung isang bagay na matututunan natin. Proverbs chapter 1, verse 1 up to 12. Sabi sa Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 12. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali, sa katwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagpupulay sa kabataan, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ang taong may unawa ang magagaling na payo, upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan at ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalamong sabi. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangma ay umahamak sa katulungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang mga turo ng iyong ama. Huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at ang pintas ng ligid ng iyong leeg. Anak ko, kung ikaw ay hikayati ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kailan sabihin, sumama ka sa amin, tayo magsibakay sa pagbububo ng tugo, tayo mga tubli sa silo ng walang anumang kadahilanan sa walang sala, sila'y lamunin nating buhay na gaya ng siyol at buo na gaya ng magsibaba sa mungaw. Yung huling talata, it is temptation. Yung maraming, ang pagito aakay sa iyo. Amen po ba? Pero the words, yung mga salita na itinuturo sa atin, the words of wisdom, ano po tayo yung words of wisdom? Sabi niya, ikatututo. Amen po ba? Malaking bagay kapag nagsalita tayo sa kanila. Many people will gain knowledge. Amen po ba? At ang sabi doon kapag, kaya ginawa example ni Salomon, di po ba na kapag ang isang anak nakikinig sa payo ng kanyang ama at ng kanyang ina, ano sabi? Hindi mapapahama. Kaya sa buhay din ng bangsa sa atin, kapag ginamit natin yung pananalita natin at alam natin na ito'y kalooban ng Panginoon at ito'y nais ng Panginoon, yung kausap natin, matututo. If you will not speak, kung hindi tayo magsasalita ang mangyayari sa kanila, they will be perished. Gusto niyo ba mapahamak ang marami dahil sa atin? Sabi pa po doon, yung tinatawag na words of warning. Ezekiel chapter 33 verse 1. Anong sabi niya dito? Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsabi, "Tu, anak ng tao, salitain mo sa mga anak ng iyong bayan, at sabihin mo sa kanila, pagka-aking dinala ang tabak sa lupain, kung ang bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila at ilagay na pinakabantay nila, kung pagkakita niya sa tabak na dumarating sa lupain, kanyang hipan ang pahaka, at mabigay alam sa bayan, sino man ngang makarinig ng tunog ng pakaka, hindi pinansin ng tabak, ay dumating at dalhin siya, at ang kanyang dugo ay mapapasa kanyang sariling ulo." Once na hindi natin winarningan ang ibang tao at sila'y napahamak, pananagutan natin yung kanilang magiging kamatayan. Pero kung winarningan natin sila at sila hindi nakinig, yung kapahamakan na darating sa kanila, sila ang mananagot sa kanilang sariling kapahamakan. Hallelujah. Remember, church, tayo pong lahat ay tinilagyan ng Panginoon bilang bantay. Just like Esther. Amin po ba? Yan yun. Amin po ba? Kaya sinasabi sa kanya ni Mardocheo, will you be silent? Mananahimik ka ba? Hallelujah. So, we need to speak also the word of exhortation and word of encouragement. Sa Acts chapter 11 verse 23, sabi niyo dito, na nang siya'y dumating at makita ng biyaya ng Diyos ay nagalak,
at kanyang inaralan ng lahat at sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Amin po ba? When Paul understands about the importance of speaking the Word of God, amin po ba? Nung makita niya yung maraming kaluluwan na nangangailangan ng salita ng Diyos, what he feels is joy. Amin po ba? Tandaan mo natin, masarap mangarap ng salita ng Diyos. Hallelujah. That's why I encourage every one of you, amin, manggagawa man o hindi manggagawa, ito na yung panahon para gamitin tayo ng Panginoon. Nilagay ka sa lugar na yun as Esther. Hallelujah. Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw ay spiritual Esther. Hallelujah. So, ibig sabihin ng spiritual Esther, hindi tayo dapat manahimik. Amen? Kailangan tayo magsalita. Hallelujah. Amen? Really? Kailangan natin magsalita. Lahat tayo dapat magsalita. Hallelujah. May mahiyain ako, pastor, eh. Hindi dapat. Hindi na dapat pala. Kailangan magamit tayo. No? One soul every day. Amen po ba? Isang kaluluwa. Siguro, sa loob ng isang taon ng mga estudyante, kung 60 ang iyong kaklase, 60 days, within 60 days, kailangan nakausap mo na silang lahat. Isang araw. Hallelujah. Amen. Kung hindi sila, makinig sila ngayon, okay. Pag hindi nakinig, okay. Pero sa susunod na araw, sana naman. Hallelujah. Amen. Ngayon, high-tech pa. Kahit hindi mo sila kausapin. Amen. Ang tao, hindi nagsasalita, pero magte-text lang tao, nagsasalita na. Amen. Ilan ang kaibigan mo na text mo, nagsalita ng Diyos? Salita ba ng Diyos ang tinetext mo? Talaga. Hallelujah. Mas mabilis pag may picnic eh. May lakad tayo. Sabay-sabay tayo bukas. Mabilis. Pero ngayon, panahon na pala para gamitin natin ang cellphone natin. Amen. Mag-introduce ka ako sa ganito. Miyembro kami ng Philippine Holy Joy Church. We are inviting you. And ganyan. Amen po ba? Si Cristo ganyan. Amen. Hallelujah. Amen. So, inilagay tayo dun eh. Amen po ba? Iyon yung posisyon ng basa sa atin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Dahil dito, kayo ay mga aralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Datapwat ipinamamanig namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. At aming pinamanig sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Hallelujah. Amen. Praise God. Nakakatuwa yung mga kapatiran natin yung last Sunday na dinalaw yung kapatiran natin na malayo. It's good. Hallelujah. Pero sana hindi lang yung malayo ang ating mahidalaw kasi may malalapit din na hindi sila nakakadalo. Amen. So it's time for us na hindi na pala ngayon usapan sino ang border. Lahat tayo ay manggagawa ng iglesia. Hallelujah. Hindi lang po yung mga umatin kayo sa ating pong Bible study, sa ating pong prayer meeting, but all the members of the church ng Philippine Holy Joy Church must now really move. Kailangan tayong gumalaw. Hallelujah. Kailangan ayusin na po natin na gagamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, sa number 2, sabi dito, such a time as this, sabi niya dito. Sabi niya dito, what is really our time? Tanungin natin yung sarili natin, ano na ba talaga? Kasi sabi ni Marco kayo, kung hindi ka gagalaw ngayon, kailan? Amen po ba? Yun yung sinasabi niya ni Marco kayo, na will be opportunistic, sabi daw. Actually, pangit yung pangit sa Tagalog kasi. Pag sinabi kasi opportunistic, mapansamantala, tama ba ito? Mapagsamantala. Amen. Pero, ibig
ibig sabihin kasi samantalahin natin yung pagkakataon. Hallelujah. Now that we can speak, now that we can move, amen po ba? Sabi nga sa Colossians chapter 4 verse 5, ito yung sinasabi ko sa inyo, magsilakad kayo na may karunungan na nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Hallelujah. Samantalahin natin yung panahon. Huwag na natin aksayahin. Every minute is very important. Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga, samantalang kayo'y maging pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. What is really our time? Time to move. Hallelujah. Ito na yung panahon. Isipin natin mabuti yung panahon ni Esther, na kung di tayo kikilos, maraming mamamatay. Amen? Yan po yung ilagay natin sa isip natin, ilagay natin sa puso natin. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, maraming mamamatay. That's why Esther said, if I perish, I perish. Kung mapapahamak, mapapahamak. Handa po ba tayo mapahamak para kay Kristo? If I live with Christ. If I die, I will die in Christ. Amen po ba? Gamitin nawa tayo. Amen. It is the word of God today, tonight, is a challenge. Sina-challenge tayo ng Panginoon. Amen. Maaari sabihin natin, hindi ko kasi kaya, Pastor. O maaari sabihin natin, nahiyain kasi ako, Pastor. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ni Esther. Kung gano'n ang pagkakataon, siguro kahit ako si Esther, ang bawa ko ako si Esther, siguro talaga, kahit mamatay na ako, amin ko ba, at least nagawa ko yung dapat kong gawin. Hallelujah! Kasi, sa totoo lang, wala pong ibang gagamitin para mangaraw ng salita at mag-share the word of God, kundi tayo. The world cannot do it, but only in Christ. Lahat lamang na kay Kristo ang pwedeng gamitin. Kaya nawa, i-challenge natin yung sarili natin. Huwag natin i-challenge yung katabi natin. I-challenge natin yung sarili natin. Hallelujah. At sabihin natin, Lord, magamit mo lang ako sa isang kaluluwa. Hallelujah. Amen. Kailangan ba natin maghanap ng maraming kaluluwa? Ang dami. Hindi na natin kailangan maghanap. Marami sa paligid. Hallelujah. Kailangan lang natin magsalita at gumawa. Amen. At pwede na natin. Hallelujah. Kahit hindi na tayo kailangan bumuo pa ng Bible study. Kahit isa lang, kwentuhan lang. Amin ko ba? Mag-iyakan lang. Merienda tayo. Amen? Pamerienda yung sa bahay mo kung may pamerienda ka. Amen? Hallelujah! Kasi gagawa ka ng paraan eh. Amin ko ba? Sabi nga sa libutan, sabi nga ni Lord kung daw makasalitan, natatalino. Ginagamit daw nila yung kayamanan nila para makipagkaibigan. Mas matalino mga anak ng Diyos. Hallelujah! Amen? Huwag mo lang pakainin ng bulok. Pakainin mo kung ano yung natitira dyan. Hallelujah. Yayain. Amen po ba? And I think God will make a way. Hallelujah. Let us be an Esther. Hallelujah. Let us overcome. Amen. Hallelujah. Makita natin. Amen po ba? Tayo kasi, sa totoo lang, sa buhay ba sa atin ngayon, we think that we are already saved. We are thinking, na kay Kristo na tayo. Kumbaga, we are not yet perfect, pero salamat na tayo sa Kanya, nakakilala na tayo. Amen. Pero isipin mo mabuti, yung kalagayan ng unbelievers, ganun yung dati nating kalagayan. Bulag. Amen. Walang alam. Kaya ganun na lang sila. Hindi nila alam kasi ang katotohanan. Pero tayo kasi alam na natin ang katotohanan. Sino dapat magturo? Yung may alam o yung hindi may alam? Yung may alam. Sino may alam? Tayo. Kaya gamitin nawa tayo lahat ng Panginoon. Hallelujah. Tayo may manalangin sa oras nito. Italangin natin that we will just like Esther. We will not be silent. Amin po ba? Nasabihin natin sa Panginoon, Lord, help us to overcome our weakness. At ngayon, na narinig namin na gagamitin mo kami, help us to speak out the word of encouragement, the word of wisdom, especially the word of salvation, the word of reconciliation of men to God, na mapanambalik namin sila sa iyo at patuloy namin mapagtagumpayan lahat ng aming kahinaan upang kami patuloy na magamit sa iyong gawain. We will be like an Esther. If we will perish, we will perish. We will do our part.
bilang mga anak ng Diyos. O my soul, overcome. At tayo pinalangin. O my soul, overcome. O my soul, overcome. O my soul, overcome. Ama namin Diyos, tuloy kami po yung nagpapasalamat sa pagkat tinawag mo kami, pinagkat, at hinayaan mo Ama na maligtas kami. At narito kami ngayon sa posisyon, pinagkat, na nakakaalam ng katotohanan. Salamat sa pagkat nakita namin ang biyaya, naranasan natin ang biyaya mo, naranasan natin ang pag-ibig mo, Panginoon Diyos. At dalawin po namin naman na tumilos sa lumalang ka sa buhay mo sa kasalan. Kaya kung naranasan namin ang kabutihan mo, naranasan namin ang pagkilos at pagdalaw sa buhay mo sa kasalan, Panginoon Diyos, na help us to live like Esther, help us to work like Esther, Panginoon Diyos, na hindi kami magiging silent, Panginoon Diyos, about your word. Hindi kami magiging silent about salvation, about the truth, O God, but you will use us, O God. Kaya Ama, ipatuloy na namin, Panginoon Diyos, na maparanayan, you have put us in this position, O God, because this is your will, O God. Itang kalooban mo, Panginoon Diyos, at ang kalooban ay malapit mo kami, Panginoon Diyos, to save many souls, O God. Kaya namayaan, Ama, na namin papahalagahan ang mga salitang ibinahagi mo, ang mga salitang magbibigay katagalan at katibayan sa aming mga Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Huwag mo kami pababayaan, Panginoon Diyos, kaya ako napapagtibayan mo kami, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng lakas ng loob to overcome, not let ourselves, O God, our own self-confidence, to deny, O God. At kaya mga Diyos na mamuhay kami sa bagay pagkatao, na tunay na tutupad sa layunin, sa iyong kalooban, that we will not be silent, O God. We will speak the word of encouragement, the word of salvation, the word of restoration of man to God. Yan ang aming gagawin, Panginoon Diyos. Kaya tinayaan mo na magamit mo mula data hanggang sa pinakamagandang araw, pagkakalaga, that we will speak, O God, the words, O God. At ang pasalita yun, ang magbibigay sa kanila, Panginoon, ang tunay na kalinawan sa iyong katotohanan, kalinawan sa iyong mga salita, at ikaw lang ang mag-ahari at gagawin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat tunay na napakabuti mo sa akin, na sa mga magbibigay ng mga salitang ito, patuloy mo kami palagdan na pinailangan ng God, lakas na kayo, tapang palagdan, magawa natin ang lahat ng kalooban mo para sa ating mga buhay. Salamat po, Panginoon, gagawin namin naman ang pagbabay at pagpili sa akin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin, nasalanan sa may gawa ang Panginoon mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang harian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. God bless you. See you next day.